Magsiluhod po ang lahat para sa mga panalangin. Panalangin para sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin sa intensyon ng banal na Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, iyan at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakilanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magsiupo muna po ang lahat. Pasasalamat at special intention. Benji and Edith Victoria and family. Silver at Margie Galang. Feliciano, Cristina de la Cruz and family. Dayanan, Basilio family. Gapate and Gregorio family. Adam and Lori Espiritu and family. Maria Melissa Garcia and family. Ignacio and Remedios Silvestre and family. Rene and Caridad Lopez and family. Ignacio Suset and Juliet Silvestre and family. Jasmine Victoria. Para naman po sa speedy recovery, Luz Morales, Betty Fuentes. Para po sa birthday ni Maria Cristina Lee. Para naman po sa mga yumao, Platon, Tasanya, Domingo, Rosario, Nelly, Ferdinand, Catherine, Manuel, Carmen, Mercedita, Lolita, Juan at Rosalina, Andres at Ladislao, Anita, Gloria, Ricardo, Father Pablo, Monsignor Anastasio, Jose, Raimundo, Alejandra, Florentina, Marcos, Antonio, Victor, Francisca, Ana, Wenceslao. Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Jesus ay pinako ng mga Hudyo sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Si Jesus ay muling nabuhay upang maging mga anak tayo ng Ama. Ngayon ang dakilang araw, ipinagbubunyi natin ang muling pagkabuhay ng ating manunubos. Muli siyang nabuhay. Kaya't ang tao ay maaari ng mabuhay ayon sa panukala ng Amang nagmamahal ng walang baliw. Sa banal na misa, purihin natin ang Panginoon sa kanyang ginagawang pagliligtas sa atin. Alleluia, Alleluia.
Magsitayo po ang lahat at awitin ang lupang hinirang. Ang maunguna po sa pag-awit ay ang Muntinig Children's Chorus. Ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa at tumulong sa ating
Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos na nagkaloob ng Kanyang Anak na namatay para sa atin at muling nabuhay. Palakpakan natin si Kristong muling nabuhay. Sama-sama nating dakilain ang Diyos at purihin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
naming makapangyarihan, ngayong binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan, sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin, sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ating natutunghayan ang pangangaral ni Pedro Apostol tungkol sa Panginoong muling nabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na nung pang-unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Tugon. Ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoong ko. Tugon.
nang nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. Tugon. Ikalawang pagbasa, ipinahayag sa atin na tayo'y dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating matutunghayan ang sanaysay at patunay sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ang libingang walang laman at ang kayong linong nakatiklop. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't patakbo si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating.
Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin muli ang Panginoong muling nabuhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon nga po, tayo ay nagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, kung saan ating ipinahayag ng ating pananampalataya na si Kristo na namatay ay hindi nanatili sa kamatayan, kundi siya'y bumangon mula sa kamatayan na buhay at ipinapahayag niya sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos na nagliligtas. Tinanggap natin ang kaligtasan ng Panginoon nang siya'y mamatay sa krus at muling mabuhay. Kaya nga ito ang rurok ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At sino ang nagpatunay na si Kristo ay muling ang nabuhay? Walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Ang mga unang saksi na si Kristo, si Jesus ay muling ang nabuhay. At sa mga susunod na linggo, ito'y ipapahayag kung paanong nakita ng mga alagad si Jesus na muling ang nabuhay. Kaya nga ang ating pananampalataya ay nakasalig sa pananampalataya ng mga apostol, sapagkat sila ang mga unang saksi na si Kristo nga ay muling nabuhay at ipinahayag ng mga apostol ang muling pagkabuhay na ito ng Panginoon. Ipinahayag sa atin sa Ebanghelyo, sabi, nahatagpuan nila ang libingan na ang naroroon na lamang ay yung mga pinangbalot kay Jesus nung siya'y namatay, nung siya'y inilibing. At nang si Jesus ay mabuhay, yun na lamang ang naiwan, mga tela na pambalot o pinambalot sa Kanya. Yun ang pruweba na wala na doon ang bangkay o wala na doon ang katawan ng Panginoon, kundi siya ay bumangon at muling nabuhay. Si Pedro, noong una, siya ang unang pumasok at tiningnan ang libingan. Pero yung alagad, yung sinasabing mahal na alagad ni Jesus, bagamat hindi siya pumasok kaagad, nakita pa lamang niya yung mga telang pambalot. Siya'y naniwala na at nanalig na si Kristo ay nabuhay. Ang pagpapahayag sa atin ng pagkabuhay ng Panginoon ay pagpapahayag din na sa buhay nating ito, tayo'y kasama niya sa kanyang tagumpay. Pinawi niya ang dilim ng kamatayan nang siya'y mamatay, at ngayon na siya'y nabuhay, ipinakita niya sa atin ang kanyang tagumpay. Kaya nga, ang kanyang tagumpay ay pagpapahayag sa atin na siya'y kasama at kakampi natin sa buhay. Siguro nung mga bata tayo, kapag tayo naglalaro, gusto natin meron tayong kakampi. At ang hinahanap nating kakampi ay yung malakas para maipanalo yung laro, anumang laro. Kasi nung mga bata tayo, nung araw, mga laro, simple lang, pero kailangan ng kakampi para manalo. At ganoon din naman sa buhay natin. Kailangan natin ng kakampi. At ang kailangan nating kakampi ay yung malakas. Naalala ko nung kami mga seminarista, sa seminaryo kapag recreation time, maglalaro na kami ng mga halimbawa, basketball, volleyball at iba pang mga sports. Pipiliin namin yung mga mahuhusay, yung mga magagaling, na maging kasama namin para manalo kami. Kasi pag pinagsama-sama mo yung hindi mahuhusay, yung basketball, imbis na basketball, nagiging parang agawang buko. Kasi puro hindi naman marurunong o hindi masyadong sanay o hindi masyadong magaling. No? Kaya pagka intrams, no, sa seminaryo,
idinidistribute sa lahat ng grupo yung mga magagaling. No? Para sa gayon, hindi lang yung mga magkasama-sama ay yung hindi magaling at magkasama-sama ay puro na lamang magaling. So siya sa isang grupo kailangan ng magaling. Isang kakampi na magaling para maipanalo. At ganoon din naman sa buhay natin. Kailangan natin ng isang magaling na kakampi para tayo ay magtagumpay. At wala tayong ibang kakampi na ipinapahayag sa atin ngayon kundi ang tunay na nagtagumpay. Walang iba kundi si Jesus. Nagtagumpay laban sa kasamaan, nagtagumpay laban sa kamatayan, nagtagumpay nang ipahayag niya at ipakita niya na siya ay muling nabuhay. Siya ang tunay na kakampi natin. Sino nga ba ang gusto nating kakampi sa buhay natin? Ako gusto kong kakampi ang tunay na nagtagumpay, si Kristo. Na kahit na sa aking kabiguan o sa mga pagsubok ko sa buhay, maaaring mismong sa sarili ko, ako hindi ko kayang magtagumpay. Ngunit kung si Kristo ang aking kakampi, tiyak, anumang mga pagsubok, kapalit nito ay tagumpay. Sa pagkakataong ito, ang buong sambayanan o parokya ng Baraswain ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating mahal na pura-paroko, Monsignor Mar Arenas. At hindi lingid sa karamihan, sa kanya na rin nagmulat, sa kanyang sinabi, no? Ang kanyang kalagayan, isa sa mga misa niya o isa sa mga naging sermon niya nung siya'y nabubuhay pa. Ipinahayag niya kung ano yung kanyang kalagayan, ang kanyang karamdaman. Sa kanyang karamdaman, bilang katuwang niyang pari, hindi ko siya nakitaan ng panghihina ng loob o panghihina ng pananampalataya. Sa kabila ng kanyang karamdaman, masaya niyang tinanggap ito dahil siya'y nananalig kay Kristo. Hindi niya alintana ang kabiguan ng karamdaman, kundi patuloy pa rin siyang nagiging masigla dahil ang sinasampalatayanan niya ay si Kristo. Tinanggap niya si Kristo bilang tagumpay ng kanyang buhay. Kaya nga maging hanggang sa kamatayan, ang tagumpay niya ay si Kristo. At ito'y paalala sa akin na personal, na sa kabiguan, bagamat sa tayong mga tao, alam natin na marami tayong kabiguan, pero iisa lamang ang tunay nating tagumpay. Sa gitna ng kabiguan natin, si Kristo ang tagumpay. Siya'y kakampi natin, kasama natin maging sa kabiguan, at lalo't higit, maging sa kamatayan. Kasama natin siya upang ipamalas niya sa atin ang kanyang tagumpay. Maaaring sa daigdig na ito, maraming kapighatian. Maaaring sa daigdig na ito, maraming kabiguan. Pero kung tayo patuloy na kakampi at ang kakampi natin ay walang iba kundi si Kristong nagtagumpay, anumang kabiguan na maaari nating harapin, kaya nating kamti ng tagumpay, lalo't higit ang dulot na tagumpay ng ating Panginoon na muling nabuhay. Kaya sa pagkakataong ito, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Kung siya'y nagtagumpay, kaya niya tayong dalhin sa bawat tagumpay ng buhay. Nawa wag tayong mawala ng pag-asa, wag tayong manghinaan ng loob, wag tayong mawala ng pananampalataya, sapagkat si Kristo na muling nabuhay ang siyang ating tagumpay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na muling nabuhay. Magsitayo tayong lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na sa atin naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung tayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang
sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan. Pakisagot ninyo itong mga katanungan. At ang inyong isasagot, Opo, itinatakwil namin. Opo, itinatakwil namin. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Matapos natin ngayong itakwil at ayawan ang kasamaan at kasalanan at ang pinanggagalingan itong si Satanas, ngayon naman ay ipapahayag natin ang ating pananampalataya, buhay na pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Kaya't sa bawat katanungan ang inyong isasagot sa akin, Opo, sumasampalataya kami. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya Opo, sumasampalataya sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Kayo ba ay sumasampalataya Opo, sumasampalataya kami. sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos sa makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Iwiwisik po sa atin ang banal na tubig na binasbasan kagabi sa bihilya ng Pasko o bihilya ng muling pagkabuhay. Ang tubig ng binyag, ito'y tanda ng tubig ng binyag na ibinuhos sa atin nung tayo'y binyagan. Tanda na tayo'y dinalisay, hinugasan sa ating mga kasalanan upang tayo'y maging malinis sa harapan ng Diyos at maging karapat-dapat sa Kanyang muling pagkabuhay at maging karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Kaya kapag naiwisik na sa atin ang banal na tubig, mag-antanda tayo ng krus. Tandaan ang ating pananampalataya kay Kristo na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay, na siyang dulot niya ay kaligtasan. Sa
Kristong Panginoon ng buhay, ating ipanalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoong Hesus, liwanag na nagniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay na ang iyong sambayanan at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan, ang aming marupok na kalikasan. Maipagdiwang nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan, at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, nirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay ng papuri sa iyo naway aming maging handog. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Hari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabunying pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong muka ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kami dumadalangin. Haring matagumpay, panalangin nami pakinggan. Tahimik kayo nating idalangin sa Diyos ang mga natatangi pa nating mga kahilingan. Panginoong Hesus, sa pamagitan ng iyong pagkabuhay, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan mo para sa amin ang landas ng buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago nawa sa pamumuhay naming lahat, sa tulong ng Espiritu, sa amin nagliliwanag, sa iyong pamamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo para sa paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari, at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari. Panginoon.
Tayo po ay tumayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupin. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming mawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin na sa pamagitan ng anak mong ito, na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagpupok, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaadim nito na sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa na si Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispong si Jose at ng lahat ng nananalig
at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman, kaisa ng buong simbahan. Ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos sa totoo na namalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at ng Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malawalhating laging birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan na walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami makapabuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos sa manyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala. Sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inumang nagbibigay kagalingang walang katapusan.
Masdan mo ang ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ang iyong pagpapala at ng tanang pagbabasbas. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin, na sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon ay aming ipinagdarasal, lalo't higit si Monsignor Mar Arenas. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo, upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit na kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ay binibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob.
naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo magbigayan rin. kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Tayo po ay lumuhod. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tumatanggap sa banal niyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asherets bago pumilas sa pangungumunyon. Salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bukas po sa halip na alas 6 ng umaga ang ating misa. Ito po ay gagawin natin ng alas 7 ng umaga, kung saan dito sa loob ng simbahan ay ilalagay ang mga labi ni Monsignor Mar Arenas, at pagkatapos po ng misa ay siya po ay ihahatid sa National Shrine of the Divine Mercy. Ihahatid po siya sa pangunguna ng Parish Pastoral Council at ng iba't ibang organisasyon at samahang pangsimbahan. Bukas po sa marami ang nagnanais na maghatid sa kanya. Sa mga mayroon pong sasakyan, pwede po kayong makihatid patungo sa Divine Mercy. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos, at sa lahat ng kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang, kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusinawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat kasama ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia! 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 Salamat sa Diyos! Alleluia! 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 Palakpakan natin ang Panginoong muling nabuhay.